What up mga idolo? Let's talk about refrigeration cycle. Let's go! Bago natin simulan, pag-usapan muna natin yung working fluid na ginagamit sa sistemang ito, which is yung refrigerant. So ginagamit yung refrigerant as a working fluid kasi nga mayroon siyang ability na mag-evaporate at low temperature. Take note mga idolo na kapag nag-evaporate ang isang liquid, ibig sabihin nun meron siyang na-absorb na init o di kaya heat. Para mas maintindihan pa natin, ikumpara natin yung refrigerant dito sa tubig. So sa barko, merong iba't ibang klaseng refrigerant na makikita mo. So, iba't ibang klaseng refrigerant na merong iba-iba yung boiling temperature na kailangan para mag-evaporate. Ang i-example lang natin is itong R134A. So, sa barko, itong refrigerant na to ang ginagamit sa mga air conditioning na nagpapalamig tulad ng engine control room, workshop, high voltage room, low voltage room. So, itong R134A. So, ito yung ginagamit kasi nga more efficient siya at the same time hindi siya masyado nakaka-apekto sa environment tulad ng ozone layer kumpara mo sa ibang refrigerant. Ngayon, ikumpara na natin yung R134A dito sa tubig. So sabi ko kanina, ginagamit yung refrigerant kasi meron siyang ability na mag-evaporate at low temperature. And take note, ang evaporation ay magdidepende yan sa pressure. So, itong 1 bar natin dito, ito yung atmospheric pressure natin at sea level. So, kailangan natin ng negative 26.2 degrees Celsius para mag-boil yung R134A. Sa tubig naman, kailangan natin ng 100 degrees Celsius at dapat meron tayong atmospheric pressure na 1 bar. Kasi nga, kung nasa bundok tayo, at meron tayong 0.3 bar lang na pressure, atmospheric pressure, ibig sabihin nun, kailangan din natin ng maliit na temperature para i-boil yung tubig. Ayusin lang natin mga dulha. So, ang evaporation, magdidepende sa pressure, diba? So, yung relation between temperature and pressure is directly proportional yan. Kung meron kang mataas na pressure, kailangan mo din ng mataas na temperature para i-boil yung tubig. So, dito naman, pag mababa naman yung pressure mo, kailangan mo rin ng mababang temperature para i-boil yung tubig. So, itong part na to, ito yung sistema na ginagamit sa pressure water generator. Para ibaba yung 1 bar, ginagamitan natin ng vacuum para mapaboil yung seawater sa loob ng pressure water generator. Pero hindi tayo magpo-focus sa pressure water generator kasi ang topic natin refrigeration cycle. So same as the water, kapag mataas yung pressure niya, kailangan mo din ng mataas ng temperature para evaporate niya. So yun. Yung meron na tayong idea what is refrigerant, magpa-familiarize muna tayo sa parts ng sistemang ito. So ito yung air conditioning unit na nagpapalamig sa low voltage room namin. Sa baba makikita natin yung compressor at saka yung condenser. Sa taas naman, makikita natin yung evaporator, filter dryer, at saka sa gilid niyan, andyan yung expansion valve. Kapag renewing natin, ganito magiging itsura niya. So, ito yung compressor, condenser, filter dryer, expansion valve, evaporator. So, ganito. Pero, wala na kasi akong oras kasi launa na. Sa next video is i-discuss natin kung ano yung mga purpose each parts at ano nangyayari pag nagpo-flow yung refrigerant sa sistema. So sa next video na yun kasi matutulog na ako. So bye.